tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang gabi sa inyong lahat. Nahaharap ngayon si US President Donald Trump sa matinding babala mula sa kanyang mga kaalyado at kritiko na siya ay unti-unting naipit sa sulok hinggil sa patuloy na labanan sa bansang Iran. Ang hidwaan na unang inilarawan ng kanyang administrasyon bilang isang mabilis lamang na operasyong militar ay tila nabaon na ngayon sa isang walang katiyakang holding pattern na nagdudulot ng pangamba. Halos isang linggo na ang nakalilipas mula nang maabot ng mga negosyador ng Amerika at Iran ang isang pansamantalang kasunduan upang palawigin ang ceasefire sa naturang labanan ng 60 araw pa. Layunin din itong simulan ang isang bagong yugto ng talakayan ukol sa kontrobersyal na programang nuklear ng Iran. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nakabinbin pa rin dahil sa kawalan ng pinal na pag-aproba mula kay Pangulong Trump. Sa halip na lagdaan ng kasunduan, humihingi si Trump ng mga hindi tinukoy na pagbabago sa mga tuntunin nito. Sa kabilang banda, walang ipinapakitang senyales ang mga opisyal ng Iran na sila ay magpaparaya sa mga bagong hiling ng Washington. Ayon sa mga eksperto, tila kalkulado ng Tehran na nag-aalangan si Trump na muling simulan ang pambobomba matapos maubos ang malaking bahagi ng mahahalagang sistema ng armas ng Amerika. Ang mga serye ng palitan ng pag-atake sa pagitan ng Estados Unidos at Iran sa linggong ito ay muling nagpataas ng matinding pangamba na tuluyan ng gumuho ang kasunduan sa tigil putukan. Ngunit sa kanyang pahayag sa Oval Office kamakailan, minaliit lamang ni Trump ang seryosong banta na ito. Ikinatwiran niya sa mga reporter na sa bahaging iyon ng mundo, ang ceasefire ay nangangahulugan lamang ng pagbaril sa mas katamtamang paraan. Ang kasalukuyang mabuhay na sitwasyon ay sumunod sa paulit-ulit na pag-aangkin ni Trump na malapit nang maabot ang isang pinal na kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa. Matatandaang nagkasundo sa isang 14 na araw na ceasefire noong ika-7 ng Abril matapos ang 38 araw ng matinding pambobomba ng Amerika at Israel sa Iran. Iginiit pa noon ni Trump na ang panig ng Iran ang nagmamakaawa para sa kasunduan. Habang walang permanenteng kasunduan upang muling buksan ang Strait of Hormuz, nananatiling mataas ang presyo ng enerhiya sa pandaigdigang merkado. Ito ay nagdudulot ng matinding pagkabalisa sa iba't ibang bansa, kabilang na ang Pilipinas, dahil sa epekto ng nagtataas ang gastusin sa pagkain, petrolyo, at iba pang pangunahing bilihin na pinalalapan ng 3 buwang armadong hidwaan na ito na patuloy na nagpapahirap sa masa. Matapos lumabas ang ilang ulat na tila itinigil na ng Iran ang pakikipagnegosasyon, ipinahayag ni Trump sa CNBC na wala siyang pakialam kung nabala man ang mga pag-uusap. Sinabi pa niya sa isang mapang-asar na tono na ang mga negosasyon ay naging nakakainip na lamang para sa kanya. Ang ganitong asal ay lalong nagpainit sa diskusyon sa loob ng Washington hinggil sa kanyang tunay na estratehiya sa labanang ito. Sa kabila ng kampanteng panlabas na imahe ni Trump, lumalalim naman ang pagkabahala sa loob mismo ng kanyang administrasyon. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang opisyal ng pamahalaan, nakakaramdam na ng matinding pressure ang mga tagapayo ng Pangulo. Sila ay naiipit sa gitna ng panggigipit ng mga demokratiko dahil sa mataas na presyo ng langis at ng mga babala mula sa mga agresibong mambabatas na nagnanais ng mas marahas na tugon. Bukod sa panggigipit ng oposisyon, personal ding nakatatanggap si Trump ng mga babala mula sa ilang mambabatas ng kanyang sariling partido, mga opisyal ng Pentagon at mga kaalyado sa Gulpo. Nagkakaisa sila sa pananaw na ang pagbabalik sa malawakang pambobomba ay isang malaking pagkakamali na maaaring magbunga ng mas malalang sakuna at krisis na mahirap ng kontrolin ng kanilang puwersa sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Ang pangunahing dahilan ng pag-aalangan ng mga military advisors ay ang mabilis na pagkaubos ng mga munisyon ng Amerika sa nakalipas na mga buwan. Ayon sa mga ulat mula sa Pentagon, maaaring umabot ng hanggang 3 taon bago muling mapunuan ng imbakan ng ilang mahahalagang sistema ng armas na ginamit sa pambobomba. Ang kakulangang ito sa supply ay naglilimita sa kakayahan ng Estados Unidos na maglunsad ng isa pang digmaan. Labis ding nababahala ang mga kaalyadong bansa sa Gulpo na baka maghiganti ang Iran sa kanilang mga kritikal na infrastruktura at pasilidad ng enerhiya kapag muling sumiklab ang kaguluhan. Ang anumang pag-atake sa kanilang mga minahan at imbakan ng langis ay tiyak na magpapabagsak sa kanilang lokal na ekonomiya. Dahil dito, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Washington upang pigilan ang anumang marahas na hakbang ng US
Sa kabilang banda, labis na tinututulan ni Trump ang ideya ng pagtanggap sa isang kasunduan na katulad ng 2015 nuclear deal na binuo sa ilalim ng administrasyon ni Barack Obama. Matatanda ang tuluyang tinalikuran ni Trump ang kasunduang iyon sa kanyang unang termino. Ikinatwiran niya noon na nabigo itong permanenteng pigilan ang programang nuklear ng Iran at hindi nagparusa sa pagsuporta nito sa mga militanteng grupo sa rehiyon. Ayon sa mga taong pamilyar sa mga panloob na talakayan sa White House, mariing naniniwala si Trump na hindi siya maaaring pumayag sa isang masamang kasunduan. Batid niya na ang anumang maling hakbang sa puntong ito ay maaaring tuluyang sumira sa kanyang politikal na legasiya bilang pinuno. Kaya naman, patuloy ang kanyang pagmamatigas sa kabila ng dumaraming babala mula sa iba't ibang sektor ng lipunan at pamahalaan ngayon. Mabilis namang pinabulaanan ng tagapagsalita ng White House na si Anna Kelly ang mga haka-hakang naiipit na sa sulok si Pangulong Trump sa usaping ito. Sa isang opisyal na pahayag, binatikos niya ang mga hindi pinangalanang opisyal at sinabing wala silang alam sa totoong takbo ng mga sensitibong talakayan. Iginiit niya na dapat magtiwala ang lahat sa kakayahan ni Trump na protektahan ang pambansang seguridad ng Amerika sa lahat ng oras. Samantala, patuloy ang panggigipit ng Israel at ng kanilang mga kaalyado sa Washington na huwag sumuko sa Iran sa anumang paraan. Hinihimok nila si Trump na dagdagan ang parusang pang-ekonomiya at suportahan ang pag-atake ng Israel sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Gayunpaman, sa isang mainit na tawag kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, hiningi ni Trump na umatras ang Israel na nagresulta sa bagong kasunduan sa ceasefire doon. Ayon sa mga eksperto sa patakarang panlabas, ang pananatili sa kasalukuyang status quo ay mas paborable para sa panig ng Iran. Sa sitwasyong walang malawakang labanan ngunit wala ring pinal na kasunduan, mas madaling nagagamit ng Tehran ang pagkakataon upang palakasin ang kanilang posisyon. Mukhang kalkulado ng Iran na habang tumatagal ang sitwasyong ito, mas lalong humihina ang posisyon at impluensya ni Trump sa negosasyon. Habang nangyayari ito, sinasamantala naman ng mga demokratiko ang issue upang makakuha ng bentahe bago ang nalalapit na midterm elections sa Nobyembre. Sa katunayan, ipinasa ng House of Representatives ang isang simbolikong resolusyon na humihiling ng pagpapatigil sa lahat ng aksyong militar laban sa Iran. 4 na mambabatas mula sa partido ni Trump ang sumama sa oposisyon upang kondenahin ang pamamalakad ng Pangulo sa digmaang ito. Sa ginanap na pagdinig sa Kongreso, naging mainit ang palitan ng salita sa pagitan ni Senator Cory Booker at Secretary of State Marco Rubio. Binatikos ni Booker ang administrasyon sa pagkabigong makita ang masamang epekto ng sigalot sa ekonomiya ng mga ordinaryong Amerikano. Sinagot naman ito ni Rubio at sinabing lubhang nang hina ang Iran matapos mapatay ang kanilang mga pinuno at bumagsak ang kanilang lokal na ekonomiya. Sa kabila ng pagtatanggol ng administrasyon, patuloy ang pangamba ng mga botante sa pagtaas ng gastusin sa pamumuhay. Ayon sa mga analyst, malaki ang panganib para sa mga Republikano kung magpapatuloy pa ang digmaang ito ng matagal. Ang mga kandidatong tumatakbo sa mga critical na swing district ay nahaharap sa matinding hamon kung paano ipapaliwanag sa publiko ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis at iba pang bilihin. Sa huli, nananatiling malaking hamon para kay Trump kung paano babalansehin ang pambansang seguridad, ang ekonomiya ng bansa at ang kanyang sariling politikal na legasiya. Habang papalapit ang halalan, ang bawat desisyon sa gitnang silangan ay magkakaroon ng malalim na epekto hindi lamang sa Amerika kundi maging sa buong daigdig. Magpapatuloy ang aming pagsubaybay sa balitang ito. Ako po si Magandang gabi sa inyo.